Okay, isang mapagpalang araw sa lahat at bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang magiging content natin sa video ito sa na, sa pamagitan ng padalang tanong ni Austin Bebe. Nasabi ni Austin Bebe, Maestro, isang katanungan na sana iyong matugunan. Paano pag nagkaroon ng insidente na magamit ko ang aking baril habang nasa biyahe for self-defense, kaso permit to transport lang ang dala ko dahil wala pa akong PTC, permit to carry? Salamat sa iyong magiging katugunan. O lilinawin ko lang, may license yung baril niya. Wala siyang permit to carry pero meron siyang PTC, permit to transport. So, ano ang magiging ano ang kahihinatnan kung nagamit niya ito for self-defense? Okay, magandang katanungan yan. Bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo sa pagdami ng ating mga subscribers at maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads, yung mga silent viewers natin dahil nakakatulong kayo sa ating revenues na kung saan ang ating kinikita sa YouTube ay inilaan natin sa ating mga beneficiary. Meron pa tayong 6 na estudyante na tinutulungan, kaya po ako gumawa ng YouTube channel ay para sila ay madagdagan. Actually sila ay 6 na ngayon at ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa kanilang mga pambaon, allowance, kaya sila ay nakakapag-aral. At maraming salamat lalo tigit kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premier videos. Sir Noli, malaki nang naitulong mo sa ating mga bata na tinutulungan at sana marami pa ang tumulad sa iyo. Yung iyong mga pinadala ay naibili natin ng mga school supplies ng mga bata at nagamit din nila sa mga baon. At maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Sana may magpadala uli. Wala na nagpapadala para yung mga pinadala ninyo dyan nagamit ng mga bata sa kanilang mga pambaon sa eskwelahan para sila makapag-aral. At wag po ninyong tawagan yan dahil yan po ay aking anak, aking tresurera na tumatanggap lamang ng inyong mga padala na siya namang siya naman ang nagbibigay doon sa mga bata na ating tinutulungan. Wala po kaming ipinagbibili na ano paman, baril, wala po. Kahit anong bagay, wala po kaming pinagbibili. Kung may problema kayo sa inyong baril ay magtanong lamang kayo at kung kaya natin sagutin ay sasagutin natin yan. Okay, maraming salamat po sa inyo. At sa katanungan ni Austin Baby, okay, permit to transport ang dala, walang permit to carry. Okay, isang senaryo, kinuha mo yung baril mo sa krami, may dala kang permit to transport. Nakalagay doon siyempre kung ilang araw, kung ikaw ay sa barko sasakay at pupunta ka ng Mindanao, malayo, ilang araw yung biyahe mo. Nakalagay yun doon. At kung ano ang ruta mo, ano ang sasakyan mo, halimbawa, ganon. Siyempre sasabihin mo, ang sasakyan ko po ay barko. O di, siyempre, dala-dala mo yung baril mo. Kaya yan ay may validity. Okay. Halimbawa naman, ikaw ay nag-eroplano, ay valid pa yung iyong permit to transport. So ngayon ginamit-gamit mo, may valid ka pa. Yun po ay isang gamitan lamang yun. Pagdating mo sa bahay, paso na yun. Halimbawa, pagdating mo sa bahay ay mayroon pang oras. Nagbiyahe ka pa. Ay titingnan po kung ano yung ruta mo. Kung pabalik ka, ay hindi na po valid yun. Yun po ay talagang maliwanag na yun ay may kaso na. Meron ng kaso yun dahil nadala mo na sa bahay mo, inilabas mo pang muli, kahit hindi papaso yung pizza, yun po ay siguradong may kaso na. Malinaw na malinaw yun kahit di pa natin basahin, wag na natin basahin sa batas dahil yun ay talagang ang permit to transport lamang ay yung pagdating mo sa bahay, paso na yun. At pag halimbawa ay nakalagay doon sa ano mo ay namasyal ka pa, namasyal ka muna bago ka nagbiyahe, ay napaso na yung pizza, hindi mo agad nadala sa iyong bahay, ayun po ay paso na. Wala nang visa yung iyong permit to transport. Okay, pumunta na tayo doon sa katanungan.
Halimbawa't naman at talagang yung senaryo ay nagkataon na pauwi ka, dala-dala mo yung bagong-bago mong baril. Siyempre, may iltap ka na nun. Permit to transport lang dala mo. Eksakto naman na may pangyayari sa daan. Okay? Eksakto. Na kinakailangan mong gamitin sa self-defense. Hindi po tayo abogado, hindi po tayo ang batas. So, yung mga hindi naniniwala dito sa ating reference na kung saan tayo bumabasa sa Google, ay wala na ako doon. Dahil ito ang aking reference. Dahil mahirap naman na magbuklat pa tayo ng libro ng abogado. Hindi naman tayo abogado. Itong nandito sa Google, ito ay mga IRR Implementing Rules and Regulation na inilabas ng mga PNP. So, hindi naman tayo ang nag-publish niyan. Binabasa lamang natin yan. May nagsasabi na kung yan ba daw ay nagkameron ng problema dahil sa mga binabasa natin, yung ating mga subscribers, ay hindi ko na po problema yon. Dahil binasa ko lamang ito, ay wala naman nagbabawal na ito'y basahin. Okay. So, ito ang nakalagay sa batas. Basahin na lang natin para mas malinaw. Ang sabi dito ay basahin natin. Ang sabi ay while self-defense and permit to carry, while self-defense is valid for needing PTC for, the law still requires to obtain permit to carry. Okay, iba ito. Ito. In the Philippines, using a licensed firearms for self-defense while having valid permit to transport. Okay ito ay valid Ulitin ko. In Philippines, using licensed firearms for self-defense while having valid permit to transport lead to charge depending on the specific circumstances. Ito yung mga specific circumstances na dapat nating malaman. While the law recognizes the right to self-defense, is also requires that the use of force, including firearms, be reasonable and proportionate to the threat. If the use of firearms is deemed excessive or unjustified when it valid permit, charge such as homicide or lesiones, physical injuries, could be filed. Additionally, violating the condition of permit to transport, such as transporting firearms outside residence route of time, could also be result of penalties. Okay, yung pinaliwanag ko na ito kanina. So, ang sabi dito ay depende yan kung paano natin ginamit yung firearms. Kung naging inabuso ba natin yung paggamit. Dahil ang self-defense po, kinakailangan ay proportionate lamang ang paggamit. Kaya nagiging murder, yung iba ay kumbaga ay tumba na, hindi na makakabangon, ay niratrat pa. Yun ang mga dapat titingnan dyan. Alam natin kung paano gamitin. At proportionate lamang kung dapat ay sa paa lang natin patamaan, hindi naman dapat na agad natin ay patayin. Yun ang sinasabi dito. So, ang sabi, be reasonable and proportionate to the threat. If use of force, kung gumamit tayo ng puwersa, is deemed to be excessive or unjustified, even with a valid permit. Kahit pa may valid permit tayo. Charges at as, pwede tayong ma-charge ng homicide, o pwedeng kung mababa ay physical injuries, could be filed additionally. Violating the condition of the permit to carry transport, such as transporting firearms outside, specified outside, one time could also result penalties. One time lamang, yun, pinaliwanag natin kanina. Here's a more details breakdown. Sabi, in the Philippines, recognize self-defense as justification for using force, including firearms, but must be response with unlawful aggression, and the force use must be reasonable and
proportionate. Yan, pinaliwanag na natin yan, ha. Kailangan may unlawful aggression. Permit to carry. If the firearms carried without the permit to carry firearms outside residence premises, when it was, okay, ito naman yung sa permit to transport. Permit to transport is especially for transporting a firearms from a location to another, and it has a specific condition regarding the route. May condition kasi yung mga nakalagay doon, time and purpose of transporting, nakalagay doon yung oras, ang purpose ng pag-transport using firearms during transport, even in self-defense, could be a violation if it was not used within the parameters of the permit. Okay, kung ginamit mo yan, na wala naman doon sa parameters, kung halimbawa ito yung bahay mo, ito yung dito galing yung permit to transport mo, papunta sa bahay mo, kung sa ibang ruta yan, ay meron kang pananagutan dyan. So yan ang malinaw na nakalagay. Pero ang magsasabi pa rin yan ay ang sabi pa dito na ay possible charges. Ito ang mga possible charges, ha. Homicide or murder. Depending of the circumstances, the use could be face charges such as homicide or murder. If the use of force result in death and charge them unlawful. Okay, ito yung mga charge. If the use of force result in physical injuries another person. Okay? Kung nakadisgrasya pa ng ibang tao, may physical injuries. Violation of firearms law. If the user of violates condition of the permit to transport carries firearms without PTC valid for. In essence, ito ang pakinggan. In essence, even with a valid permit to transport, the use of firearms in self-defense must be justified under the law, and any violation of permit condition or of the use of excessive force could be lead of criminal charges. So, hindi tayo makakapagsabi nito. Korte ang makakapagsabi kung ano. Pero sa akin, ito ay sarili kong opinion. Gagamitin ko ang aking common sense. Ay kung talagang ako ay mamamatay na, bakit pa ako bumili ng baril? Ay meron na akong license, may permit to transport na ako. Kung talagang wala na tayong choice, bahala na tayong kumuha ng abogado at i-depend yung ating sarili ng ating mga abogado. Meron tayong karapatan na i-depensa ang ating sarili. Kung talagang sinasabi ng batas na may mga circumstances yan, pero wala akong sakatayuan na para sabihin sa inyo kung ano yung mga circumstances na yan. Dahil hindi naman tayo ang hukom. Kahit pa abogado, ay sa hukom pa rin dadaan yan. Pero, ang para sa akin, common sense. Lahat naman tayo ay may common sense. May baril tayo na license. Kaya natin binili yan ay para idepende ang ating sarili. Pauwi na tayo. Ay kung talagang mamamatay na tayo, wala tayong dapat gawin kundi gamitin yung baril. Pero ang sabi sa batas ay dapat ay hindi excessive yung force na gagamitin mo. Dahil pagka-excessive yung force, ibig sabihin, binaril mo ng isa, tumumba, pinadalwahan mo pa. Yun ang excessive force. Wala nang threat yun Kumbaga, wala nang threat. Kaya dapat natin alamin yung self-defense. Wala nang threat, hindi na siya makakamatay dahil wala nang threat. Tumumba na siya. Disable na siya. Dapat ay hindi excessive yung force natin. Tutumbasan lamang natin. Kung kinakailangan kung halimbawa ay may panahon pa na barilin natin siya sa paa para siya ay ma-disable, sa paa lang muna. Ngayon, kung halimbawa binaril natin sa paa at talagang sumusugod pa, nadaplisan lamang yung paa at malapit na. Kumbaga, isang unday na lamang sa atin ay aabutin na tayo.
alam na natin kung saan yung patatamaan. Kailangan mapin down natin siya. Okay, yun ay sa aking opinion. Hindi ko sinasabi na tama yung opinion ko. Yan ay nasa sitwasyon. Nasa sitwasyon yan. Pero kung alimbawa, ginamit naman natin ng hindi pa natin dapat gamitin. Kasi korte talaga ang makakapagsabi niyan eh. Korte talaga ang makakapagsabi kung sa tingin ko lamang kung yan ay ginamit natin sa self-defense, ay ma-acquit tayo dyan. Ma-acquit tayo. Dahil kung talagang mapapatunayan natin na self-defense natin ginamit. Bakit? May license ka, may permit to transport ka. Iuuwi mo yung baril mo sa bahay mo. Iuuwi mo. May nangyari na nga eh. Basta doon sa time-lapse tama. Doon sa route, sa time-lapse, tama. Bakit hindi natin yan pwedeng gamitin? Ang mahal ng bili natin yan. May mga circumstances na ganun na pwedeng mangyari yun eh. Pwede yun. So, para sa akin, kung buhay ang katumbas, mas mabuti pang ako ay makulong na ako. Huwag lamang ako malagay sa ilalim ng lupa. Sabihin na ninyong mali ako. Bakit? Mas maganda na yung ako ay nasa kulungan kaysa dun sa ako naman ay nasa ilalim na nakalibing. Di ba? May paglaya pa ako at saka meron pa diyang Court of Appeals. Meron pa diyang may Supreme Court pa, dadaan pa yan. Mas maganda na yung yun nga lang, wala tayong choice. Wala tayong choice kundi depend natin yung ating sarili. Pwede nga tayong mang-agaw ng armas kung kung talagang self-defense ang pag-uusapan eh. Kaya nga dapat importante na alam natin kung ano yung 3 element ng self-defense. Kaso nga lang na binabas tayo dyan, hindi daw naman tayo abogado. Di pumunta kayo sa abogado kung hindi kayo naniniwala sa akin. Punta kayo sa abogado. Kung ano yung element. Kinakailangan yung paggamit natin ng baril ay hindi excessive. Dahil magiging murder yan. Tumba na kahit sa mga law enforcer, kahit yung mga sundalo may batas din sila. Hindi dapat ay excessive yung Kaya nga ang ating batas ay masyadong limitado para sa ating mga mamamayan. Hindi dapat tayong umabuso. Hindi kung tayo ay may baril, ay tira tayo ng tira. Dapat nating malaman. Pero kung sa akin, ito ay sa akin, hindi ko kayo kung talagang buhay ko na ang mawawala at meron naman akong baril at meron akong permit to transport, bahala na tayong magharap sa husgado. Kung ano man ang sabihin ng husgado. Anyway, itong binasa ko na ito ay kumbaga walang katiyakan dahil ang sabi dito ay depende nga sa circumstances. Ang sabi dito, depende sa circumstances. Unawain ninyo yung mga binasa ko ay depende sa circumstances. Ngayon, ang magtitimbang na talaga dyan ay ang korte. So yan ang aking stand dyan. Ang magtitimbang yan. Dahil ang sabi dito depende sa circumstances depende. Kung talagang buhay na natin ang mawawala, bakit ang hindi natin gagamitin? Ano yan? May baril ako, may permit to transport ako, sa iyo na yan. Okay. So ayan ang masasabi ko diyan. Common sense na lamang. May mga pangyayari talaga na dapat natin paganahin ang ating common sense. Lahat naman tayo ay may common sense. Common sense na lamang ang ating pagaganahin. Hindi, wag na natin alamin kung mamamatay na tayo. Maghalong kay patay ng batas. Common sense na lamang ang ating pairalin. Binigyan tayo ng Panginoon ng common sense kung ano ang dapat natin gawin. Dapat yung kaya dapat, bago tayo umalis ng bahay, alam natin, may plano tayo. Kung halimbawa ako ay maambus, kung halimbawa tayo ganun, ano ang iyong gagawin? Dapat may tayo niyan.
dapat tayo ay nakaready sa mga pangyayari. Ako pa ako'y nasa sasakyan, inaano ko kung may mga senaryo na akong iniisip. Kaya nga mas maganda yung umaano ng mga practical shooting sumasali Kasi alam mo ang gagawin mo, alam mo ang mga ano, mga steps na dapat mong gawin. Okay, so yan at babasahin lang natin yung ating community spotlight. Okay, ang ating weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Gameboy ay may shout out sa iyo Gameboy, meron kang 63 engagement. Shout out sa iyo chocolate underscore boy, meron kang 27 engagement. Shout out sa iyo Brian Butchupilo, meron kang 31 engagement. Shout out sa iyo Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out sa iyo Tommy Aparachi, meron kang 100 plus na engagement. Okay, maraming salamat sa inyo. At shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Please support po yung aming bagong burgeran dyan, Papa Burgers, sa Albar's Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one at mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat po.